Dalawang dagok ang inabot ng mga DDS ngayong araw nito. Una, nung hindi tinanggap yung pangatlong impeachment case laban kay President Bongbong Marcos na inihain ng mga DDS led by Chavit Singson. So nanggagaliiti po sila dahil hindi tinanggap yung kanilang impeachment case laban kay PBBM. At yung pangalawa, doon sa mga nagdasal na sana mawala na si President Bongbong Marcos, lalo na nung nabalitaan siya po ay na-ospital at nasa medical monitoring. So itong mga DDS na ang dalangin ay sana matuluyan na. In fact, may mga nagpakalat na ng balita na namayapa na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo ang bunga ng sinasabi nilang legasiya ni former President Rodrigo Duterte? Alam nyo, noong araw, hindi naman tayo ganito palamura. Oo, meron, pero hindi po normal. Nung naging presidente si Digong, na normalize ang pagmumura. Parang tatak na ng mga Pilipino na tayo ay palamura, na tayo ay walang respeto sa ating mga relihiyon. At kayang-kaya nating tawaging estupido ang ating Diyos mismo. Nakita nyo yung mga deboto, nakita nyo yung sinasabing sarado katoliko, na palasimba, pero tanggap nila na tinawag na stupido yung kanilang Diyos. Lahat po yan naging normal mula nung naupo si Digong bilang presidente. Ngayon, bumabalik po ang dangal, ang paggalang, ang pagrespeto sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Kaya malalaman mo kung sino ang mga DDS pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Na ospital si President Bongbong Marcos, imbis na ipagdasal na sana siya ay gumaling, meron pang mga nanalangin na sana matuluyan na daw si PBBM. Meron pang nagpakalat ng chismis na siya daw ay namatay na. Pero bakit ba naman hindi tatamaan ng sakit itong si President Bongbong Marcos? Wala po talagang tigil sa pagtatrabaho. Sa gitna ng ginagawa ng kalaban na pabagsakin si President Bongbong Marcos, ang panggugulong ginagawa ng kabilang kampo. Kitang-kita naman po natin yan Kaya lang po nasasabing magulo ang Pilipinas ay dahil sa mga Duterte. Sa totoo lang yan, tanggapin nyo man o hindi. Dahil hindi sila makabitaw sa kapangyarihan. Akala nila sila pa rin ang naghahari-harian. Akala nila sila ang batas. Kaya nga kapag hindi nasusunod yung gusto nila, nagbabanta sila. Tulad ng pagbabanta ni Pulong na kapag may nangyari daw sa kanyang ama ay hindi niya patatahimikin, hindi niya gagawing mapayapa ang Pilipinas. Nakita niyo na? Ano to? Para tayong binablackmail na kailangan manatiling buhay ang kanyang ama? Ano ba akala niya sa tatay niya? Immortal? Hindi ba si Digong na mismo ang nagsabi na mas pipiliin niyang pumunta sa impyerno kapag siya ay nawala na? Pero kahit na po anong mangyari, ako po on my part, I will never pray or ask the heavens for someone to die kahit na anong galit ko sa isang tao. I will never wish ill for Digong. Diyan po natin makikita yung diferensya Ito mga DDS, walang bukang bibig kung hindi mamatay ka na sana, mamatay si ganito, ang wish nila matuluyan ka na. Kaya kinikilabutan ako kapag nakakarinig ako ng ganitong mga salita Pero alam niyo, masama po yan Huwag kayong mag-iisip. Never wish ill kahit nakaaway niyo pa sila. Dahil in one way or another, kayo ang babalikan yan. At paano nga naman hindi mapapagod ang ating presidente sa gitna ng lahat ng pagbatikos, pag-akusa, paninira, pagbibintang, tuloy-tuloy lang po sa trabaho ang ating presidente. So magugulat pa ba naman tayo kapag narinig natin yung balita na si President Bongbong Marcos ay laging puyat? Sabi po dito sa isang post na nabasa ko, marami ang nagulat matapos ibahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umaabot na lamang sa 5 oras kada araw ang kanyang tulog dahil sa sunod-sunod na gawain bilang Pangulo ng bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lamang mga biyahe at pulong ang dahilan ng kanyang puyat, kundi pati ang dami ng mahahalagang dokumentong kailangang pirmahan at mga desisyong dapat pag-isipan ng mabuti. Dahil dito, madalas umano siyang natutulog bandang 1:00 ng madaling araw at gumigising ng 6:00 ng umaga.
Sa kabila ng kakulangan sa pahinga, iginiit ni Pangulong Marcos na sinisikap pa rin niyang manatiling malusog upang magampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa. Ipinapakita umano nito ang bigat ng responsibilidad na kaakibat ng pamumuno, isang sakripisyong hindi nakikita ng publiko, ngunit araw-araw na hinaharap ng Pangulo. Sa dami ng ginagawa ng ating presidente, hindi yan nakikita ng publiko, lalo na ng mga kalaban. Sa edad ni President Bongbong Marcos, talaga pong nagkakaedad na ang ating presidente. I should know, magkalapit lang po kami ng edad ni President Bongbong Marcos at ako po ay marami nang nararamdaman sa aking katawan. Madalas nga iniisip ko 5 years ago when I was younger, hindi ko naman nararanasan ito. Pero ngayon, eto na, old age is catching up on me. Pero ako naman kasi, tinanggap ko na talagang ganyan. Pasalamat pa nga ako dahil umabot ako sa gantong edad. So, imbis na ma-stress ako na ako ay nagkakaedad na at marami na akong nararamdaman sa katawan, tinanggap ko lang yan at nagpapasalamat na pinagdaanan ko lahat ng stage na to. Mula pagka-baby, pagka-toddler, pagka-binatilyo, binata, hanggang sa ako ay umabot sa gantong edad. And I am very grateful dahil sa panahong ito, hindi po lahat binibigyan ng pagkakataong tumanda. So sana po makahanap ng time ang ating presidente dahil kailangan po natin siya. So kaninang umaga, nung narinig ko na si President Bongbong Marcos ay na-ospital, medyo andun yung kaba. Pero a few hours later, sinabi ni Atty. Claire na nakalabas na ng ospital at nakabalik na ng Malacanang. Pero ang dami pa rin hindi naniniwala. Kwento lang daw na nakalabas na ng ospital si President Bongbong para hindi mag-alala ang kanyang mga supporters. So, naglabasan ang mga haka-haka, naglabasan yung mga DDS na may mga maiitim na puso at maiitim ang budhi tulad nitong si Rowena Guanzon. Sabi ba naman niya, na-overdose o nalak ang panga? Alam niyo na kung ano ibig sabihin ng Guanzon. Nalak ang panga dahil sa overdose ng cocaine, yun sigurado ang gustong tumbukin ni Guanzon. Nako, Guanzon, sinasabi ko sa iyo at sa mga tulad ninyo, hinay-hinay kayo sa mga ganyan salita dahil babalikan kayo ng mga salita ninyo. So, maraming mga DDS ang na-disappoint. Dahil akala nila hindi totoong nakalabas na si President Bongbong Marcos. Pero ito po ang katibayan that President Bongbong Marcos is out of the hospital and in fact, nagtatrabaho na po muli. Sir, good afternoon. Tunay na po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today? I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. That naayos na yung problem. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Overwork kayo, sir eh. Di ba sinabi ng doktor na hinay-hinay muna? No. Well, yeah, of course, lagi naman sinasabi ng doktor sa akin yun, pero paano mo naman gagawin yun? Ang daming trabaho. So, sir, anong mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, okay muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So, sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala. Huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. So ayan po ang katunayan na buhay pa po si President Bongbong Marcos. Sabi nga niya, huwag muna kayong masyadong excited dahil it is not a life-threatening condition. And the rumors of my death are highly exaggerated. Siyempre, ganyan ang mga DDS ina-exage lahat. Na-ospital lang yung presidente, pinatay na nila. Pero kidding aside, ipagdasal po natin ang ating presidente. Nakikita natin ang hirap ng kanyang ginagawa, na doble ang kanyang trabaho nung kanyang isiniwalat itong korupsyon sa ating gobyerno. Isipin po ninyo, pwede naman niyang hindi na ginawa ito. Pwedeng hindi na niya isiniwalat. Pwedeng pinabayaan na lang niya. Dahil lilipas din naman ang kanyang termino tulad ng ginawa ng lahat ng presidenteng nauna sa kanya na nalaman na may korupsyon na pala sa kanilang administrasyon pero pinabayaan lang nila. Inamin nila, tulad ni Digong, inamin niya na talamak ang korupsyon
nung kanyang panahon, pero wala naman siyang ginawa. Doble ang hirap na nararanasan ni President Bongbong Marcos. Dahil bukod doon sa kanyang ginagawa araw-araw, kailangan pa niyang harapin itong korupsyon na to. Dahil siya po ang nagsimula niyan. Sinabi nga niya, tatapusin niya. So kailangan po nating ipanalangin ang ating Pangulo. Sana bigyan siya ng lakas dahil sinabi niya, nangako siya na tatapusin niya ang problema sa korupsyon. Na para sa akin, it is going to be an impossible task. Pero inumpisahan po ni President Bongbong Marcos yung tinatawag na first step. At malay natin, yung mga susunod na presidente ay ipagpatuloy ang ginawa ni President Bongbong Marcos na manindigan at harapin ang korupsyon. So doon po sa mga nananalangin at nagbalita na wala na si President Bongbong Marcos, ito po siya. Buhay na buhay at patuloy na naglilingkod sa ating mga Pilipino. Kahit na sino ka man, kahit na anong kulay ka man, siya pa rin ang presidente nating lahat. Gustuhin nyo man o hindi, kung ayaw nyo, umalis kayo, pumunta kayo ng China. Pero habang nasa Pilipinas kayo, no choice kayo. Kasi isa lang po ang presidente ng Pilipinas at yan ay si President Bongbong Marcos. Again, malakas po ang power ng panalangin. Magsama-sama po tayo. Collectively, we pray to God to give our President the health and the strength na makayanan niya lahat itong unos na dumarating sa kanya na imbis na tulungan siya sa kanyang pagharap sa korupsyon, pilit pa siyang binabagsak. Sa inyo, alam niyo kung sino kayo na imbis na tumulong sa gobyerno ni President Bongbong Marcos ay sinisira niyo pa. Diyos na po ang bahala sa inyo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.